Start na. Pray, tayo po ay manalangin. Wala akong tulog eh. Tayo po ay manalangin. Pray, Ama namin Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat o Ama sa inyo pong panguna po sa amin. Salamat Ama sa inyo pong gabay at paknuway po Diyos Ama sa aming pong prayer meeting, Lord. Nasa oras na ito, Lord, ay inalik po namin sa iyo ang aming pong gawain. Nawa, Lord, ang inyong pong banal na Espiritu siya magbigay po sa amin ng katagumpayan, Panginoon. Sama kami ng mga mighty warrior angels, Lord, sa aming pong kapulungan at inyo pong i-convict about isa sa amin ng mga pagpalaing mga mga kapatiran po namin sa live streaming at ang mga kapatiran, Lord, na kasama ko dito, Panginoon. At ang mga pupunta pa lamang, Lord, ay inyo pong pagsinayan na sila po ay makapunta dito, Panginoon. Ang lahat ito, Lord, ay aming tinataas sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, awit muna po tayo sa Panginoon para sa ating pong revival. Yan. So, awitin po natin yung wait, nabadikit. Yung alam nating kanta. Talaga naman, oh. Hymn number 60. Ito, alam natin ito, kanta na ito. Rescue the Perishing. 68. Hymn number 68. Rescue the perishing. So, isang kata lang po ang kakatayin natin. So, awitin natin ang Rescue the Perishing. Yan. So, sa panahon ng ng ating pong tinatawag na ECQ ay meron po tayong rescue na tutulungan tayo sa panahon na tayo po ay nahihirapan. So, awitin po natin ang Rescue the Perishing. So, first, second, and third stanza po. So, ready? Rescue the perishing. Ready? Sing. Rescue the perishing, care for the dying, snatch them in pity from sin and grave. Give an all erring one, lift up the fallen, tell them of Jesus, the mighty to save. Rescue the perishing, care for the dying, Jesus is merciful, Jesus will save. Now. Though they are sliding him, still he is waiting, waiting the penitent child to receive. Plead with them earnestly, plead with them gently, he will forgive if they only believe. Rescue the perishing, care for the dying, Jesus is merciful, Jesus will save. Last na now. Down in the human heart, washed by the tempter, feelings like burden that grace can restore. Touched by the loving heart, wakened by kindness, cords that are broken will vibrate once more. Rescue the perishing, care for the dying, Jesus is merciful, Jesus will save. Amen. Praise God. So, praise be to God. Sa kanya pong awitin na yan. So, isang kanta na lang po para tayo po ay medyo ang inyong pong pastor ay pagod. Sapagkat meron tayong pinaglamayan. No? Ang ating pong senior pastor, ang kanya pong nanay. So, pero sabihan na po ng Diyos ay meron naman tayo na pala doon. Kasi nakapag-share ang inyong pong lingkod sa mga elderly. Kasi in-invite ako ni Sister Lucette na mag-share ng ang dami nila. May mga elderly. Di ba mayroong senior, may elderly, tapos yung isa. Sa bahay ni Sister Lucette. Sabi niya, dito ka pala pastor, sama mo ako magturo doon sa elderly. Ayun, meron pa nga doon isang tao, matanda, nakipagdebate sa akin. Sabi ko, tay, hindi ako nandito para makipagdebate. Nandito po ako para magturo. Yan, medyo siya, nakalma. Yun. Kaya, hindi kasi pwede na ganun na iglesia. Ano po, actually siya, katoliko Katoliko po siya. Pero, sige pa man, ay binigyan tayo ng Panginoon Diyos na wisdom. No, kasi ang wisdom kasi talagang lumumula sa Panginoon. Kaya, na-suppress yung yung debate namin dalawa. Ayan. Okay, sige po, tayo po dadako po sa ating pong
sa ating pong testimony, no? So, magandang umaga po sa ating pong mga kapatiran sa ating pong live streaming. So, hindi ko na po babanggitin ninyo pong mga pangalan sapagkat alam ko na kayo po ay naka-stay tuned. Okay, so, ako po yan nagpapasalamat sa Panginoon Diyos sa pagkakataon na ito, no? At alam niyo naman po na ang pagiging lingkod ng Diyos ay marami pong mga pagsubok. So, una dyan ay yung mga yung mga persecution, na may mga narinig tayo ng mga bagay na hindi accurate sa inyo pong lingkod. Pero, ngayon pa man ay ang Diyos naman ay hindi naman tayo pinababayaan sa ganun pong pamamaraan. So, ang lang may mga sumusuportang mga kapatiran, no? At salamat po sa inyo mga panalangin, no? Na kayo po ay hindi kayo nagsasawa sa panalangin sa pastor, no? Sa inyo pong leader. So, pagparin na po ako para patuloy kayong pagpalain ng Panginoon Diyos. Okay, so blessing din nung last Monday, yung Monday. Kasi nagkaroon kami ng fellowship dapat ng mga pastor. May problema, hindi ako nakapag-attend. Buti na lang kamo, hindi ako nakapag-attend, isa lang pumunta. Isa lang talaga pumunta. Ewan ko kung umuwi yung pastor na yun, yung pumuntang pastor. So, yun ang blessing ng Panginoon Diyos. Kasi nagkasakit po yung aking nanay. Na naninilaw tayo. Sabi ko pa kami hepa. Oo, hepa sa atay. Pero tawag to? Sa tuwing daw siya pagod, nagkakaroon siya ng hepa. Hepatitis. Yan. Pero ang naman, maganda naman po doon, kagad siya, gumaling kaagad. Kagad siya naka-recover. Yan. So, yun ang blessing ng Panginoon Diyos. So, blessing din na yung mga pinansyal na pangailangan ay nandyan naman, binibigyan ng Panginoon Diyos. Oy, huwag ka! Magala mo yan. Ayan, tapos yan, nagpapasalamat din ako sa Panginoon Diyos kasi sa loob ng 2 araw na nandun ako sa church, sa may Payatas, ay nakakamiss din pala nun ay. Nakakamiss din pala na yung mga kapatid doon. Lalo na yung mga men na makukulit, yung mga palatawa. Kasi yung mga kapatiran na So nakakamiss din kasi nakasanayan mo sila na nakasama mo sila. Kasi pag malayo ka na sa kanila no. Nahanap-hanap mo sila Pero kailangan mo talaga lumayo Parang family no. Na mamimiss mo yung mama mo, papa mo. Pero kailangan mo mag-establish ng panibagong family. Yan ang blessing ng Panginoon Diyos. So yun naman po ang aking pinapasalamatan sa Panginoon sa kanya pong kapurihan, sa kanya pong paggabay niya sa akin sa buong isang linggo. Sa ating pong kalagitnaan, may pa po ba magbibigay ng testimony para ma-encourage po yung mga kapatiran po natin sa ating pong live streaming. Ito mama. Ikaw ikaw Nay Cora. Kumaganda. Hawakan mga Mark, baka mamaya magalaw niyo. Baka bumagsak. Thank you sa lahat ng mga blessing nga nalagay lahat na ayos. Amen. Ang mga lockdown na ayos na. Ang financial. Buti, wala nang ibang nanako sa inyo, sa opisina. Ang nakausap sa laptop, may case, may rason nga mawalan. Kasi gusto nila sa mga sekretarya ko, lalo na si Vivian, nasa kanila. Hindi na nila ang gumingin kasi hindi sila may laptop. So, blessing din nga nawala dahil alam ko anong mga tao sa paligyan ko. Ano nyo, sinadya talaga yun ng Panginoon para kasi, luma na yan, madali masira yan, palitan ng bago. Gusto niyo sa pasalamat ko, ang sirin ko mga pastor. Wow! 2, kahit si Babol, screen ko sa laptop pastor. Wow. Pastor Manny. Green talaga. Grand savior ko. 2 pastor. Savior? Nang screen savior. Okay. Green saver. Screen saver. Mga pastor, 2 pastor. Si Pastor Manny kay si Pastor Edrica. Si Grand savior, yung bagong laptop. Bagong laptop. Sige. So, pagparin natin yan, yung bagong laptop na yan. Anong gusto nyo Lenovo ulit? Hindi. Kasi
Kasi pag niloko ko, potok agad yun. Okay. May bagong laptop doon. Sana hindi pa nakawin. Ang magandang laptop na yan, Asus. Meron yung Ano Asus. kaya? Mura pa. Depende sa sa specs niya. Kasi magano ka sa presyo sa specs niya. Ikaw Yung specification niya. nag-alam basta. Sige po, tingnan po namin ni Edelit yung magandang Kasi yung pamangkin ko, bumili siya ng laptop, 43,000 yun. Pang online lang yun, online class. Mahal ano. Oo. Sa bagay, kasi yung si ate, nasa abroad eh. Nasa abroad si ate. Saka meron siyang tita na sa government nagtatrabaho. Kayang bayaran no. O, kaya bayaran. Ay! Wala problema. Okay na yan, wala nakakita. Okay na, Mia. Hintay mo mama mo. Yan. So, yun na po ang testimony. Meron pa po bang magbibigay ng testimony? Kamusta tayo yung sa Malabon ba yun? Abroad. Sa abroad. Hindi si tatay, yung pumunta ka doon sa Malabon ba yun? Marikina. Marikina, hindi yung kayo? Nagbarko ba yun? Ah, Nung wala kayo nung nakarang Mindoro. Sa Mindoro. Mindoro yun, Mindoro. Sa lugar ko po yun. Sa sa kapanganakan kong lugar, sa Mother. Ah, Dumalaw ko sa mga kapatid ko, Pastor. dumala po kayo. Hindi Ngayon, naman sila. buti naka-uwi ka agad kayo bago mag-ECQ. Nung bago umuwi na agad kami. Gawa may bagyo pati. Oo nga. Hindi rin makagala doon, Pastor. Manakabil ng Doon lang sa bahay. Diretso yung ulan eh. Bumaha din doon. Ang taas Bumaha doon. din. Yung mga mababang lugar. Yung sa inyo banda. Medyo mataas ho yun. Medyo mataas. Tapos yung lumindol pa. Mababang Oo. kami yan. Upo ka, be. Mabang masanggi mo no? Sige ka. Pagkalita ka niya, no? Ni Lord. Lakas din ang lindol doon. Malakas yung lindol doon. Dito, nanilig na eh. Nagkising ako eh. Akala ko nga 10.6. 6 yata yan. 6.7 magnitude. Yung lakas na Nagising ako dun eh. Sabi ko, di ba umuulan? Binabantayan ko binabantayan ko yung Tubig. paligid, yung tubig. Tapos sabi ko, tulog muna ako. Tapos pagkatulog ko, siguro mga ilang oras yun, isang oras, biglang lumindol. Sabi ko, parang ayaw ko patulogin Mahina lang eh. Biglang lumakas. Biglang lumakas eh. Yung aftershock niya. May aftershock pa rin siya. Oo. So, ganun po. So, yan ang kapurinan pang nindas na yung pagkilos niya sa atin. Yan. So, merong rin, pag-pray din natin yung bisita niya, Sister Arlene, kapitbahay daw niya. Banda doon. Kinausap ko si Nanay Pe. Nanay Pe yung pangalan niya. Pumunta sa church. Pinag-pray ko, may sakit siyang ovary cancer. Oh. Oo. Sabi ko sa kanya, pinag-pray na kita. Pinag-pray ka namin. So, i-claim mo na lang na magaling ka na. Kasi sabi daw niya, pabalik-balik daw siya doon sa East Avenue. Wala daw nangyayari. Anong operate nun? Nakalimutan ko Hindi na. Morales, hindi. Hindi pa eh. Parang bagyo. Ang Bagyo. pastor, salamat. Dili sa iman kung maganda. Yun. Sa Anong result? Wala. Wala? Wow. Praise the Lord. Therapy lang sa akin sa pako. Oh. Exercise. Dinbasang... Ang gawin mo na lang, exercise na lang. Yun. Ito lang. Dahil sa panalangin yan. At sa pagpupursige, may action. Kaya si nanay, inaamok si nanay pa eh. Sabi ko, Nay, alam mo Nay, ang Diyos, siya nagpapagaling. Pero syempre, Sinabi porket ko. ang Diyos ay nagpapagaling, ibibigay ka ulit sa iyo. Kailangan seryoso ka doon sa Kaya sabi niya, every Sunday, punta ka dito sa church. Kaya Mag-church ka. salamat, pastor, sa lahat ng papel na ayos. Yun, amen, praise God. So, gano'n ang sinabi ko sa kanya. Hindi sabi niya, sige, pupunta ako, pastor. Sabi niya na tuloy-tuloy na pag-church. Hindi ko alam kung gaano kaseryoso yung sinabi niya. Pero pupunta namin Sister, dalawa yun eh. Dalawa pupunta namin mamaya eh. Sister Faye. Tapos yung isa, yung mataba daw. May sakit din. Wala, lang niya, kapitbahay. Gusto daw makita. Sige, sabi ko, sige, punta namin mamaya. Yung tao na yun. Sabi ko, umatin dito sa church. Yung, bisita niya. Ayaw daw niya pumunta kasi di pa niya ako nakikita. Gusto niya makita doon sa mismong bahay.
Kailangan ng ano. Kaya, ganun po. Sabi ko sa kanya, punta na lang kayo sa, sa Kasi- church. Ganun ang gagawin natin. Pasok po kayo. Si Brother Kevin po. Andoon eh. Bantay. Bantay. Kaya yun po ang prayer ng pastor niyo po. So, mahirap mag-akay ng panlo ngayon. Mahirap nga. Kasi pandemic, sumasabay yung pandemic. Samantala kami dati doon sa Medos. Maraming Kapayatas. kalaban, maraming Oo. kalaban pa sa Maraming nakakay eh. Hindi, kasi hindi pa pandemic. Kasi may mga activity yung ginagawa eh. Ikaw, may mga activity rin ako. Kasi di ako makakagalaw. Kasi ang daming may mga bawal eh. Katulad ng DBBS. Ano yung DBB? Yung tawag sa mga pambata, i-invite mo yung mga magulang. Doon dumami mga member. DBBS. Pangalawa, yung tungkol sa sa feeding program. Yun. Isa din yun. Tapos yung yung mga senior na yan, i-invite mo yan. So, kasi problema, di tayo makausad kasi sumasabay ang pandemic. Pag-pray natin yan. So, gano'n po ang gagawin po natin. Kaya sama niyo yung kami sa panalangin mga kapatid. Okay? O, sige po, tayo po ay dadako na po sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon. So, ang ating pong aralin po ay tungkol po sa prayer. Kasi napakahalaga ng prayer. Ang prayer po ay isa sa mga instrumento na binigay sa atin ng Panginoon. Ang tanong, prayerful ka ba? No? Kaya mga kapatiran natin sa live streaming, prayerful ba kayo? Kaya ang prayer po ay napaka-importante. Kung di tayo prayerful, ay palasak ang ating pong kataywa sa harapan ng Panginoon. Kumbaga, huwad ang ating pong kataywa sa harapan ng Panginoon. Peke. Ayan. So, babasahin po natin ang Psalm chapter 2 verse 1 hanggang 9. Ayan. So, basahin ko po. Sabi ng Psalm chapter 2 verse 1 to 9. Sabi niya, tama ba? Mali ata yung ginamit kong verse. Psalm 20 pala. Kulang na 0. 22. Psalm 20 verse 1 hanggang 9. Ayan. Sabi ng Biblia, sa verse 1 ng Psalm 20 verse 1, The Lord hear thee in the day of trouble. The name of the God of Jacob defend thee. Send thee help from the sanctuary, and strengthen thee out of Zion. Remember all thy offerings, and accept thy burnt sacrifice, Selah. Grant thee according to thine own heart, and fulfill all thy counsel. We will rejoice in thy salvation. And in the name of our God, we will set up our banners. The Lord fulfill all thy petitions. Now know that the Lord saveth his anointed. He will hear him from his holy heaven with the saving strength of his right hand. Some trust in chariots and some in horses, but we will remember the name of the Lord our God. They are brought down and fallen, but we are risen and stand upright. Verse 9, Save the Lord, let the King hear us when we call. So, purihin ng Diyos sa pagbasa po ng kanya pong salita. Tayo po manadali ang manalangin. Let's pray. Ama namin Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Ama, maraming salamat o Ama sa inyo pong panguna po sa amin. Salamat Ama sa mga kapatiran Lord na kasama ko po dito. At sa mga kapatiran po ninyo Ama na wala po dito Lord, ay inyo pong patawarin sila Ama. Nawa Lord, inyo pong ipadama ang inyo pong pahalo sa kanila po ninyo Ama upang sila po ay makaroon po ng pagtatalima po sa inyo Panginoon. At gayon din naman na inyo rin pong pagpalain ng mga kapatiran din naman na patuloy Lord na sumusunod sa inyo pong paan ng Panginoon. Purihin ka sa mga pangalan. Handa mo po ninyo sa mga puso po ng bawat isa, sa mga kapatiran po sa kanilang mga tahanan, sa live streaming Lord, inyo pong ihanda ang mga puso po nila Panginoon. Ang natin ito Lord ay tinatasong namin sa matamis sa Panginoon ni Jesus. Amen. So ang ating pong mensahe ay pinamagatan ko po na The Lord hear thee. The Lord hear thee. Alam mo mga kapatid, ang Panginoon Diyos, sa Tagalog po ay pinapakinggan ako ng Diyos. Yan. Yung herdi. Hear thee. Hear. Yan. O kaya, the Lord hear you. Yan. Kasi hindi kasi, modern, Her pala. Hear. The Lord hear thee. Yan. Ang Diyos ay pinapakinggan ako. Alam niyo mga kapatid,
ang panalangin, sabi ko kanina, ay ginagamit ng Diyos para maging isang instrumento para isiwalat natin ang ating mga hinaing sa Panginoon. Pero gaano tayo kasigurado na ang panalangin natin ay talagang pinapakinggan? No, kung minsan mga minamahal ay nagkakaroon tayo ng tinatawag na pagdududa sapagkat nagpe-pray tayo pero wala pa yung sagot. No, may mga ganun, di ba? Pray ako ng pray pero wala namang sagot yung panalangin ko. Maghintay ka lang. Di ba, naghihintay ka lang. Tagal naman yan. 20 years na yun Ang tagal-tagal. Di ba, pinapipray mo na na gusto mo magkaroon ng ng asawa, no? Halimbawa, asawa. Ilang taon ka nag-pray noon? Siguro mga 25 years old ka nag-pray na gusto mo magkaroon ng asawa. Hanggang ngayon, wala pa rin. 20 years na. Di ba? 45 years old ka na. Wala pa rin. Di ba? So, nagkakaroon ka tinatawag na pagdududa sa Diyos sapagkat ikaw ay wala pa yung sagot mo sa panalangin. Sa katunayan mga kapatid, sabi ng quotation, prayer without works is unusable. Sabihin, kapag ang prayer na walang gawa, no, ito po ay walang kapakinabangan, no? Sabihin, kailangan kapag nag-pray ka, kikilos ka din, no? Nagpe-pray ka na may asawa, hindi ka naman naliligaw, di ba? Dapat gumagawa ka. No, ang Diyos naman din naman siya yung tawag to bingi na hindi niya ibibigay. Pero merong kondisyon, kailangan gumawa ka na makuha mo isang bagay, di ba? Kailangan manligaw ka muna doon sa taong mahal mo. At ang Diyos na bahala doon, mag-convict sa babae para para ibigay sa iyo yung panalangin mo. Ganon. Ganon din sa mga bawat isa sa atin. Halimbawa lang po 'yon. No, bawat isa sa atin na nagpe-pray tayo, no? Pero gaano kasigurado na pinapakinggan ang ating mga panalangin, mga kapatid? Kasi sabi ng Biblia sa John chapter 9 verse 31, Tagalog, sabi niya, nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Diyos sa mga makasalanan. Tama po yan, sinabi ng Biblia, na marahil siguro hindi ka pinapakinggan kasi makasalanan ka sa harapan ng Diyos. Kaya sabi din ng karugtong, na dapat kung ang sinumang tao'y maging mananamba sa Diyos, at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. Sabihin, kapag ikaw ay anak ng Diyos, no, tunay na nanamba sa Panginoon Diyos, no, kahit gumawa ka ng kasalanan, papakinggan ka niya. Bakit? Kasi meron kang connection sa Panginoon. Okay po ba? Kaya kapag nagpipray ka, na doon ang pagsagot mo sa Panginoon. Okay? Kaya sabi dito, gaano kasigurado na pinapakinggan ng Diyos ang ating pong mga panalangin. Dapat maging mananamba ka ng Diyos at gawin mo ang kalooban niya. Okay? Bakit? Pag ginawa mo ba, ang Diyos ba ay bingi? No? Hindi naman Diyos bingi o hindi naman ang Diyos bulag para hindi niya makita yung ginagawa po natin. Kaya siya nagbibigay sa atin ng strength. Kaya masabi ng Psalm 46 verse 1, sabi niya, ang Diyos ay ating ampunan. Ano yung ampunan? Yung refuge. Ito, refuge day. Tawag dito refuge. No? Tapos sabi niya, at kalakasan. At kalakasan handang saklolo sa kabaga-bagan. Sabihin, kapag meron kang problema, nandyan ang panalangin, nandyan ang Diyos, na kapag nag-pray ka, ay tutulungan ka niya. At tanong, nag-pray ka ba? Baka hindi tayo nag-pray, kaya minsan, lubmok tayo sa ating mga problema. Kumbaga sa ay baon tayo sa problema. Hindi sa utang, no? Kasi iba yun. Pag baon ka sa problema, sabihin, kailangan mo ng saklolo. Sino dapat natin lapitan? Ang Diyos. No? Amen? Kaya kapag meron kang problema, Diyos mismo ang dapat lapitan mo. Hindi ang pastor. Pastor, may problema. Although kasama doon, kasi ang pastor, siya yung comforter eh. Kumbaga, tutulungan ka ng pastor na ma-comfort ang iyong problema. Diba? Halimbawa, oy. Halimbawa, si Nanay Cora. Diba? Si Sister Cora. Ay, meron siya problema sa opisina. Diba? So, lalapit siya doon sa Panginoon. Siyempre, sa Panginoon muna. Lalapit siya doon sa Panginoon, tapos, nabibigyan siya ng solusyon, no? Ng wisdom ng Panginoon. So, lapit ka kay pastor kasi, si pastor, merong alam sa mga computer. O, diba? O may baka pwedeng umutang tayo sa home credit. Di ba? So, ang Diyos naman, di naman siya yun eh. Hindi naman siya yung nag-pray ka tapos parang wala lang. Minsan ang Diyos, nag-pray ka,
nandiyan na yung sagot. Kikilos ka lang. No? Ganun po mga kapatid. Kaya, anong sikreto para mapakinggan tayo ng Panginoon Diyos sa ating mga panalangin? Tingnan natin ha. Number 1. Tingnan natin yung binasa natin kanina, yung si King David. Si King David ay isang hari. No? Isang hari ng Israel. At si King David po ay siya po ay meron pong tinatawag na panalangin. At ito po yung panalangin na yun na binanggit natin. Binasa po natin kanina. Sabi dito, sikreto na siya po ay nagkaroon ng kasagutan sa kanyang mga panalangin. At lagi siyang answered prayer. Tingnan natin ha, gusto niyo ba maging answered prayer lagi? Kapag nag-pray kayo, ay sagot ka agad ng Panginoon Diyos. Ito ang mga sikreto para malaman natin. Okay, ako lagi ako answered prayer eh. Minsan naman, nagpe-pray ako, ay hindi ko pa pinagpe-pray, nandiyan na. Ganon kamahal ng Diyos ang mga lingkod ng Diyos. Kahit naman tayong mga anak ng Diyos eh, ganon din tayo kamahal ng Panginoon. Pero ito yung sekreto para mapakinggan ka agad ng Diyos ang ating mga panalangin. Tinanap na. So, tinanap ni number 1. Sabi dito, ang Panginoon ay sumasagot sa iyo sa araw ng kabagabagan. Itaas ka sa mataas na pangalan. Anong ibig sabihin mga kapatid? Number 1 na dapat mong malaman para maging mapakinggan ang iyong mga panalangin. Number 1, dapat may authority ka. Ano yung number 1? Dapat meron kang authority. Ano yung pastor yung authority? Autoridad, kapangyarihan. Tingnan mo sinabi ng dictionary. Sabi dito sa dictionary authority. Power. Yan. Power to influence or command. Isip, thought, opinion, or behavior. Sabi mga kapatid, dapat meron kang power para masagot ang iyong mga panalangin. Kasi meron kasi nagpe-pray na walang power eh. So, siguro meron kilikili power. No? Pero ang punto dito, kapag nag-pray ka, dapat meron kang authority. Ano ba authority mo? Anong karapatan mo para humingi sa Panginoon Diyos? Diba? So, ganun mga kapatid. Kaya sinabi ni David dito, itaas ka sa mataas. Authority yun. Mataas na pangalan. No? Kaya, malakas ang loob ni David na lumapit sa Diyos kasi sabi niya, meron siyang tinatawag na otoridad na paglapit. Diba kayo ba? Meron ba kayong karapatan na lumapit sa Diyos? Bakit? Kasi meron tayong authority. Ano yung authority natin? Karapatan natin. Ano yung karapatan natin? Manghingi sa niya. Bakit? Manghingi sa niya. Manghingi sa Kanya. Bakit tayo hingi sa Kanya? Anong meron tayo sa Kanya? Anak tayo ng Diyos. Yan, anak tayo ng Diyos. Yan ang authority natin. Tayo po ay anak ng Diyos. Kaya nga si Joy, ba't humihingi? Kasi may authority siya eh. Bakit? Anak siya eh. Kaya ganoon din tayo. Meron din tayong authority na humingi sa Diyos. Okay? Kaya sagot ang ating mga panalangin kaagad kung ikaw ay anak ng Diyos. Kasi connection yan eh. Meron kang tinatawag ng connectivity. Okay? Hindi naman sabi ng ano ba meron dito sa authority na yun? Tingnan natin ha. We will see the works of God. Makikita mo ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Makikita mo yung pagkilos ng Diyos kapag may authority ka. Kaya masabi ng Psalm 65 verse 5, sabi niya, kayo ay magsiparito. Pag sinabi magsiparito, ay tignan mo. At tingnan ninyo ang mga gawa ng Diyos. Sabihin, pag nagpagsiparito, nagpray ka. Nagpray ka, may authority ka. At makikita mo daw, sabi niya, makikita mo ang mga gawa ng Diyos. Di ba bakit? Because of authority. Okay, mga kapatid? Sa pangalawa, authority, we will cast any circumstances in our lives. Ibig sabihin, kapag may authority ka, lahat ng mga mga circumstansya, ano ba yung mga circumstansya? Di ba? Tayo, bilang isang tao, ano ba yung circumstansya natin? Di ba? We are under ECQ. Under tayo ng ECQ, di ba? Natin? Anong meron sa ECQ? Kahirapan. Hindi ka makalabas. Diba? Tapos, problema ka, ano kayo mga kain ko mamaya? Pera. Walang pera. Wala pang ayuda walang ayuda pa si Kapitan. Yun ang circumstansya mo eh. Yung Yun ang isip ng mga niisip mo ngayon na problemado ka. Tama ka yan, pastor, lahat ng tao may isip. Nag-iisip, circumstansya mo yun eh. Pero kung may authority ka, pero kung may authority ka, alam mo kung sino nalapitan mo. Hindi yung si pastor Alam mo kung sino nalapitan mo. Ang Diyos, syempre, tatay mo siya eh. Tatay natin siya eh. Doon ka muna humingi bago sa iba. Kasi may gagamitin na Panginoon Diyos na tao para bigyan ka. Okay? Nakuha niyo po. Tingnan mo siya, kwento dito sa Bible, si Elijah. Diba si Elijah,
taong lingkod ng Diyos yun propeta. Ano ginawa niya? Tag-ulan. Tag-ulan, tag-init. Siyempre, noong unang panahon sa Israel ay pag tag-init, walang tanim. Mamamatay lahat ng tanim. Kasi bakit? Puro puro init, walang ulan No? Tagtuyot. Natuyo na yung mga pananim. Patay lahat. Kaya yung Israel, walang ulan, 3 years. 3 years walang ulan. Diretso po yun. Kaya sunog sila. Kaya wala silang pagkain. Anong ginawa ni Elijah? Dahil meron siyang authority, humingi sa Diyos. Pero anong ginamit? Uwak. Uwak ang ginamit ng Diyos na padala siya ng pagkain. Tinapay, gano'n. Kaya, Kala ko ang awak ay sign ng ano. hindi kasi yung panahon na po yun, tawag to, kahit anong hayop, pwedeng gamitin ng Diyos. Basta, kumbaga, pinakita ng Diyos doon na kahit masamang tao, no, pwedeng gamitin ng Diyos. Yun. Di ba, ang uwak kasi sign of evil Kahit masamang tao, pwedeng gamitin ng Diyos yung basta pakainin ng anak niya. Yun. Actually, kahit nga kalapate, pwede. Pero bakit uwak? Diba? Magtataka, bakit nga uwak? Ang nakita ko doon, no, kahit anong pwedeng gamitin ng Diyos. Masama man o mabuti, basta para sa kabubuti ng lingkod ng Diyos sa mga anak ng Diyos. Okay? So para ipinakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan na kaya niyang kontrolin yung mga masasamang tao. Parang gano'n. Anong ginawa ng mga awak? Siya, kumuha ng tinapay. Doon na nauso yung hamburger Kasi, tinapay, morsel of bread. Dinala kayo kay Elijah. Tapos sumunod, bumalik ka naman, may dala na namang meat. Kawan, di kawan sila, kawan. Marami sila. Lang po, sabi ng Biblia, isa lang Isa lang yung isa lang po yun. Isang uwak lang. Yung aso. Nagulat yung bisa ko, bakit may dalang Hindi ko nabasa yung sa aso Nasa First Kings. First Kings chapter 18. Old Testament na. Pinto doon ng No, kapitbahay namin. Old Testament. May dala siyang isda. Yung pusa. Pero walang kagat. Meron kwento yun Merong isang pastor na nag-pray. Kasi sheltered yung puro bata, puro bata. Di ba pag orphanage, puro bata yung Yung inalagaan. inaalagaan. Sabi niya, walang pagkain yung mga bata. Siyempre, ginawa, nag-order siya ng mga pagkain. Hindi meron na. Siya na lang nawala siya ng pagkain. Ngayon, ginawa niya, nag-pray siya. Nag-pray siya, after ng prayer niya, may biglang doon sa bitana, may biglang pumasok na pusa. Ngayon, nagtataka siya, gumagano yung pusa. Hindi nilapitan niya. Sabi niya, merong isda. Pero ang isda, hindi siya isa lang, kumpol. Naka-plastic. Isang plastic na Isang isda. plastic. Tapos, nung naka-plastic, siya gumagano kasi yung plastic nandun sa tan niya. Isang ngipin. Sa ngipin, nakasabit. Kaya gumagano siya. Tinatanggal. Tinatanggal niya. Parang tinga. Yung niya dito. Kaya sabi niya, answered prayer agad ako. Sabi niya, na meron agad kami pagkain Kaya ang Diyos, kahit hayop, pwede niya gamitin. Kahit nga yung bato, pwede niya gamitin. Isang plastic na isda. Ganon. So, kaya pag nag-pray ka lang, may authority ka, bibigyan ng Panginoon Diyos. Okay? So, ganun po. Lahat ng circumstansya ay ibibigay sa atin ng Panginoon Diyos. So, pangalawa, how does the Lord hear us when we are in trouble? So, paano pinapakinggan ang ating mga panalangin kapag sa panahon na tayo pinas-trouble o mga circumstances? So, pangalawa, una, authority. Kailangan natin authority. Letter A, authority. Pangalawang A, sa Psalm chapter 20 verse 2, sabi nasa natin, saklolohan ka mula sa sanktuaryo at palakasin ka mula sa sayon. So, number 2 na bagay para tayo po ay mapakinggan, kung mapakinggan natin mga panalangin, bukod sa authority, mayroon dapat action. Ang nakahan nyo. Pangalawang A yan authority, tapos action. Okay, Timo, ano sinabi ni David? Sabi niya, saklolohan ka mula sa sanktuaryo. So, ano may ibig sabihin ng sanktuaryo? Ang sanktuaryo ay sumisimbolo ng church. Kumbaga, templo. Sanktuaryo o sanctuary. Ano ba meron sa templo? Di ba, nag-worship ang mga tao doon noong unang panahon? Yun kasi yung yun ang
puntahan ng mga tao noon eh. Punta doon sa sanctuaryo, sa templo, para mag-worship, di ba? So para ikaw po ay ano, para mapakinggan ang inyong pumapanalangin, hindi ka na basta-basta merong authority. Kailangan may action ka na magsamba sa Panginoon. Di ba? Kaya sabi niya dito, saklalohan ka mula sa sanctuaryo. Kaya pag may problema kayo, open ang church. Punta kayo doon. No, mag-pray kayo doon. Umawi kayo sa Panginoon. No? Kasi yan ang biblically na sinabi ng Bible. Kapag may problemang tao, lapit doon sa church eh. Lapit doon para mag-pray. Doon sa altar mismo. Yun yung ginagawa ko lagi. Kapag may problema ako, punta ako sa altar, doon ako mag-pray. Diba? Kasi sabi ni David, na pumunta kayo sa santuario at palakasin. Pag sinabi palakasin, ma-revive. Through action, punta ka sa church, no, doon ng palakasan, nagpapalakas sa mga kapatiran, ay masosolba yung problema mo. Okay? Bibigyan ka pa ng advice. No, ano problema mo? Ano, Brad? Problema ko sa asawa ko eh. Ano ganon? Hindi, iwalay mo na. Sabi ka na. Ang ganda naman advice niya, Pastor. Wag. Kung ano yung problema niyo, pag-usapan niyo. Diba? So, hindi yung ikasisiya, no? Dapat sa ikabubuti. Dapat reconciliation. Okay, ano pa? Sa verse 3, sabi niya, alalahanin nawa ang lahat ng inyong mga handog. Ano ibig sabihin? Sabihin, hindi ka lang papapakita ng pangailangan sa Panginoon Diyos, yung nalapit ka lang sa Panginoon Diyos pag may kailangan. Siyempre, dapat alalahanin mo siya. No? Kasi minsan ang tao, nakakalimutan ng Panginoon Diyos kapag meron lang kapag kasaganahan eh. Di ba? Lalapit lang sa Panginoon Diyos kapag may problema. Di ba? Inaamo ko yung mga taga-elderly dun eh. Sabi ko, minsan tayong mga tao, no? Saka lang tayo lalapit sa Panginoon Diyos kapag may problema. Nakakalimutan natin yung sinasabing 4 core values. Di ba? Ano yung 4 core values, Pastor? Una, maka-Diyos. Makabayan, makatao. Makakalikasan, at makabansa. Tama ba? Maka-Diyos, makatao, makakalikasan, at makabayan o makabansa. Minsan nakakalimutan isa doon. Ano yung nakakalimutan? Yung maka-Diyos. Yung para sa Diyos. Kumisan, ang mga tao nakatingin sa makatao. No? Meron na ba kayuda? O, di ba? Meron na ba kayuda? O, tatanungin sa leader, di ba? Sa presidente. Meron na. Meron na bang may ayuda na ba? Meron na. Diba? Hindi muna lumapis sa Diyos eh. Kahit na sa barangay, natutulong kami sa barangay. Kuminsan ang service ng mga BPSO, tao sa tao lang eh. Wala yung pundasyon. Ano yung pundasyon? Yung maka-Diyos. Diba? So ganun po mga kapatid. Kaya ganun din tayo mga minamahal, mga Kristiyano. Lapit tayo sa Diyos, alalahanin natin siya. Sa ano paraan? Sabi niya, alalahanin nawa ang lahat ng inyong mga handog. Alam na yung mga handog, no? Siyempre, sarili natin una. Yung opening natin, sarili natin yung buhay. Alalahanin natin na meron binigay ang Diyos na buhay sa atin. Buhay na walang hanggan. Pangalawa, yung mga bagay ng mga ministry ng church. No, alalahanin mo yun kasi doon ka nire-revive eh. Pangatlo, offering. Tayo sin-offering. Ituturo ko sa inyo tayo sin-offering kasi ang paniniwala ng mga dyan, mga ibang religion, wala lang tayo sin-offering. Pero biblically speaking, meron tayo sin-offering. Okay? So, ganun. So, yun po mga kapatid. Lahat ng ginagawa dapat natin dito sa lupa para sa Panginoon Diyos ay mag-glorify natin ang Panginoon. Kaya masabi ng Colossians 3:23, sabi niya, anumang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso. So, dapat ang paggawa mo yung action mo dapat buong puso. Di ba? Paano ganito? Halimbawa, magulang, tapos may akong anak. Tapos, nakita ko si anak ko na gumagawa. Tapos yung nakita siyang gumagawa, lumapit sa akin, tapos humingi. Bibigyan ko siya o hindi? Bibigyan ko siya kasi, anak ko siya eh. Bukod sa anak ko siya, nakita ko din siya na gumagawa. Ang ginawa ni utos ko. Paano kung gumagawa siya, pero hindi ko siya anak? Siyempre, hindi ko pa rin siya bibigyan. Kasi wala naman siyang, hindi ko naman siya kaano-ano eh. So, ganon. Kailangan merong pagkilos, meron din relationship. Okay? Dapat ang paggawa natin ay
buong puso. Hindi sa nguso, ano na eh. Kasi pag nguso yan, naku, delikado po yan. Kaya buong puso dapat, mga kapatid. So, ganun mga minamahal. Wag tayo wag tayo yung sinasabing, sinasabi na, mga 10 lepers ba? Yung 10 ketongin na pinagaling ng Diyos, yung siyam, yung isa bumalik. No? Bumalik sa Panginoon. Ay, pinagaling ng Panginoon Diyos yung 10 lepers, yung ketongin. Sabi ng Panginoon Diyos, bumalik kayo. Kaya isa lang bumalik. Ganun mga kapatid. Kasi nakuha nila yung gusto nila eh. So, yun po mga minamahal. So, last, pangatlo. How does the Lord hear us when we are in trouble? So, number 1, authority. We need to have authority. Pangalawa, meron dapat tayong action. No? May action dapat ang anak ng Diyos. Pangatlo, so authority, action. Letter A, anointed. So, dapat anointed ka para mapakinggan ka ng Panginoon. Okay? Yung masabi ng last verse natin, sabi niya, talastas ko ngayon na iniligtas ng Panginoon ang kanyang pinahiran. Ng langis. Diba? Dapat anointed ka dapat. So, pastor, ano ba ibig sabihin anointed? Ang anointed ay sumisimbolo ng Holy Spirit. So, alam ko naman na meron tayong Holy Spirit. No? Kasi tinanggap na natin ang Panginoon. Yan ang 3 bagay na sikreto para mapakinggan ang ating mga panalangin. Una, meron ka dapat authority. No? Kaya mga kapatid, baka wala kayong authority. Baka hindi kayo anak ng Diyos. No? Kasi yan ang sikreto na dapat meron tayong authority. Pangalawa, hindi lang authority, dapat may action. Katulad sinabi ko kanina na gusto mo mag-asawa, no? Hindi ka niligaw. Dati kailangan manligaw ka. So, ganun po. So, ang Diyos naman ay siya na bahala doon sa pagkilos doon sa tao na yun. No? At ang panghuli, dapat anointed dapat tayo. Ng Holy Spirit. Last verse, verse 9. Sa pinakahuling verse natin, Psalm 20 verse 9, sabi niya, magligtas ka, Panginoon, sagutin nawa kami ng hari pagka kami ay nagsisitawag. Di ba? Ang nagsisitawag ay yung mga anointed. So, papakinggan ka if you are anointed by the Holy Spirit. If not, posible kang sagutin ng Panginoon Diyos sa mga panalangin. Okay? So, ganun po. Makikita mo naman yung taong ligtas na eh. Una-una, uhaw na uhaw sa salita ng Diyos eh. Ibig sabihin, merong eagerness talaga sa salita ng Panginoon eh. Na gusto yung mapakinggan ng salita ng Panginoon, mensahe, ng magpapalift up sa Kanya. Yung mga tao, yung mga taong ayaw makinggan yung salita ng Diyos, yung mga tao na dito matagal eh. Yan, alam niyo na po kung sino yung mga yon. Hindi ko na kailangan sabihin. Kasi yun po ang sikreto po doon. Para maging aware po tayo. May mga pagkakataon din na nangihina tayo para ayaw natin marinig. Pero, ang tunay na ligtas ay meron kong tinatawag na pagkilos ng Holy Spirit. Bakit? Anointed ka. Okay? Sige po, tayo po ay manalangin. Salamat po, Ama, sa inyo pong Panginoon sa amin. Salamat, Lord, sa inyo pong gabay, Panginoon. Purihin ka, samba nyo na kinapangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, tayo po ay dadako po sa ating pong panalangin. So, papray po natin, no? Nagbigay na si Pastor ng, monthly advice po natin ng, doon sa upa. So, kasi 8 na sa Sunday, kinuha ko na yung mission support para hindi na ako pupunta doon ng araw na to. So, papray po natin yan. Papray din po natin yung ating pong paglipat. So, sagot ko na yung 500, meron na ako 500 eh. Lipat pa. Opo. Actually, next pa sa October. Kasi, ang problema kasi, sabi ni Pastor Lau, na rin ako, dapat ang church yung tumutulong. Hindi yung church yung pinatulungan. O nga naman. Kung sakali may mga kapatiran na may mga kapatiran tayo dito, nasa taas tayo, tulungan natin sila. So, doon muna kayo mag-evacuate. Ngayon, parang ganon. Parang yun ang ginagawa doon sa kabila. Ang ganun sa atin dito na dapat tayo mismo ay tumutulong sa mga kapatiran. No? So, yun po ang aim po natin. So, napaliwanag ko naman po sa inyo kung ano po yung gagawin po natin. So, meron tayong monthly savings every 1,000. No, sagot ko ni 500. So, kayo na po yung sa iba na mga members ng church. Si Sister Rosette, Sister Arlene daw, magbibigay lang sa 1,000. Yan, pagkakuha ng ayuda. Sana, no? Sana meron. Sana, no? Sana Yan, meron. magbibigay na sila ng 1,000 para tulong na rin yun.
Yan, sa doon sa monthly advance. Yan, makaipon lang tayo, saka tayo lilipat. Yan. Nahirapan din tayo niya kasi gawa ng tubig din. Tapos masikip. Yan. So, at least meron tayo na simulan na. Kasi ganun talagang gawain na sa simula ay mahirap. Ganun din kami sa kabila eh. Nahirapan din kami. Unang-unang member niya kami. Kami mga unang member dyan eh. Nagtataka rin ako bakit ang konti pa. Ilang taon na. So, kaya di talaga basta-basta niya eh. Basta-basta tawag to. Kay Kare do lalagoy. Kuminsan naman, doon sa kabila, doon pa kami, yung lumipat kami, doon dumami. Baka pag lumipat tayo, doon din tayo dadami. Kasi may mga, minsan ang ano. Dati hindi doon. Dati pa. Hindi po doon. Sa sa Tres, dati. Highway yun eh. Highway. Wala talaga pupunta doon, highway eh. Kahit yung mga bata. Kaya sabi ni Pastor, lipat tayo sa dos na. Doon dumami. Diba? Siguro paglipat natin, dadami tayo. Kasi, alam naman, pag ang mga tao ay, view world eh. Kumbaga, tumana, bahay dyan, maputik dyan. Kaya tatamali sila pumunta. Maputik dyan, dulo pa. Diba? So, yun po mga minamahal. Kaya, yan yung pag-trip po natin. Saka meron na rin akong mga doon, may mga binabible study. Ini-invite ko sila, ayaw talaga eh. Kasi ang dahilan nila, maputik na talaga sa malayo. Pero prayer po yan, pag-pray natin. Okay? Sige po. Ano po mga prayer request natin? So, ang tayo sinofering, ito sa prayan. Tapos yung ating pong ang ating gawain po tomorrow, no? So, hindi po masyado maikpit, pero magkaroon tayo ng social distancing. Yan. Social distancing, tapos magkaroon tayo ng magkaroon tayo ng face mask. Yan. Hindi ko muna pinapunta yung mga taga doon, taga country homes, kasi baka mamaya mahuli, mga bata yun eh. Si nanay ngayon gusto pumunta si Lola nung linggo. Sabi niya punta daw siyang bukas. Sabi ko na, hindi po muna kasi Si Lola kasi baka mahuli tayo. Mahuli ka pala. Kasi hindi ka taga dito eh. Yan, sabi ko sa kanya. Next time na lang po pag nag-GCQ na. Yan. Pero binibisita ko siya tuwing Tuesday. May kapatid pa nga yun eh. Maloko din eh. Mahilig sa mga corruption eh. Yan. Lalaki. Kwentong corruption sa mga government. Yan. Maganda rin po siyang kausap, kaso ang problema lang, minsan may mga may mga site na stand na pinaniniwalaan. Pero, ano ba? Pray po natin ang ating pong Bukas sa laptop. yun, laptop. Yan. Anong gusto mo na eh? Yung laptop o laptop? Computer na lang. Computer na lang. Tingnan mo muna kung anong maganda, computer or ano. Pero baka hindi magaling sa eh. Sa computer. Sabagay, Si parang tatay, computer. text mo. Sabagay, pares naman yung sa laptop eh. Ang pangit na kasi sa laptop, yung pag pag naalog, sensitibo kasi yung laptop eh. Masisira yung Masisira eh. Hindi katulad sa sa computer o desktop. Doon lang talaga siya. At least, Stop na maganda. Hindi binubuhat-buhat. hindi na bubuhat-buhatan. Kahit yung magnanakaw, hindi mo yung bubuhatin. Kasi alam niya na malaki yun eh. Ang bubuhatin lang yung mga maliit lang. Saka mura pa. Mura pa. Ano gusto mong laptop, computer? Yung katulad doon sa church? Yung computer na umiilaw? Mahal yun. Umabot, alam niyo magkano yun, Tay? Magkano? 40,000. Mahal din lang. Mahal yun, yung nandun sa sound system, yung umiilaw. 40,000. Yung lang pa lang yun ha. Yung CPU pa lang yun. CPU pa lang yun. Di pa kasama yung monitor. Oo. Kasama pa yung monitor. Oo. Plus Plus, sabihin natin 5,000. Kasi laki ng monitor niya. Yung pa. Keypad. Keypad pa. Yun. Tapos yung mouse. Saka yung mga wire. Pero ang kukunin natin yung maganda-ganda klase. Yung sakto lang, pero hindi mabigat sa bulsa. Mga 10 Yan. siguro, 10,000. Mga 10,000.
na 6 months ang ano, 6 months ang bayad. ang bayad. Ayan. So ano pa? Ayan, pag-pray nyo rin po ako, ang inyo pong lingkod, pag-pray po nyo ako. Kasi minsan na tawag to, nangihina, no? Minsan naman, ano, na problema. Ayan. Pero andyan pa rin ang Panginoon sa atin. Hindi tayo paubayaan. At gawain natin, pag-pray po natin. Ayan. Hindi lang tayo stagnant. So, pag-pray din natin yung, yung mga bisita po natin na taga dito, na pupunta namin mamaya. So, para at least ay ano tayo, madami tayo. Yan. Kasi pag pag na-akin mo na isa, mag-aakin naman ng isa. Isa. Parang networking ba? Yan. Ano pa mga pag-pray po natin? Sa inyo na. Yung sekretary namin, maging pair sila ba? Maging pair doon sa ano? Saan po? Sa opisina. Bakit po hindi pair? Hindi sila pero may sarili silang lakad dito. Yung opisina, siya ang babayad, pero sila kumukuha ng, tumatanggap ng mga taong ano, nilalakad nila. Tinatago nila. Hindi man lang binibigyan siguro ng para sa, kahit hindi naman para sa kanya, yung para lang sa opisina. Sa Bayan. Bulsa ng bulsa Unfair. siya. Unfair yun. No, kaya nga. Kailangan, ang dapat Kailangan fair mag-fair, dapat. kahit sa pang opisina lang. Oo. Kaya, ano talaga eh. Kasi ang Hindi niyo ba sinasabihan na ano? Nadadala ni Bibian yung ano nito eh. Kanang kamay. Dapat sabihan. Yun ang una-una. Kasi minsan, dyan nagkakaroon ng problema eh. Yun Kaya talaga. nawala yung laptop siguro sa rason. Malaking problema talaga. Hmm. Kaya yung nalaman nila, hindi sila makabili. Hmm. Buti na lang yung mga files, di nawala yun. Nasa Hindi USB. nawala. Ayan yun. Meron dong lalagyan talaga ng files. Ah. Ng folder. Ang nawala, edi yun ang ano. Yung laptop lang. Kailan nawala? Yung gabi ng ano? Sa Merkulis. Merkulis ng gabi. Ba yan? Tapos nung pumasok kayo, Merkulis nga, Merkulis. O Wibes. ginabukasan ng Thursday, Wala nakita na. niyo si Rani ano? Yung Hmm. pintuan. Wala mo lang ba doon? Bodyguard na o security Ano, guard? yung dalawang pisto yon. Nakita ko nga bro eh. Yung una, malimit manakawan. Nakatatlong beses na yata yun eh. Madali pa lang ano? Yung yung Manakawan may laptop din eh. May laptop din nakuha. Tsaka pera. Sumunod, mga Wala ba nang pananda. natutulog po doon? Wala. Na parang katiwala? Walang natutulog doon. Ganda kasi pag may tao talaga doon eh. Bandang huli, dito naman sa kabila nila kawan, yung nasa amin. Oo. Sinira yung ano, yung railings nung ano, Yung parang roll, Close up. rolling yan. roll up, roll down na bakal. Oo. Madali pa na sikutin yun eh, yung ano nun, yung pinaka, Milakan? yung bakal. Yung bakal. Manipis lang, manipis. Doon lang sinira eh. Tapos yun na, napasok. Ayun, maraming tao siguro yun. O dalawa sila, o tatlo. Mga dalawa, ganyan. Dalawa Pero ang nakapasok. galing din. Tinimingan naman lang Baka no, kung punta-punta na yun doon, Maaari. kung punta-punta na yun, kaya alam niya kung paano buksan. Maman-man ano. Isa sa mga ano, nagmamanman. O kaya client niyo. Kung ano yung nanakawin na. Silip-silip siya. Ito, mayroon ditong laptop. Halagang Dito. 24,000 ah. Hindi ako natin to. Sige. Ano pa papapay natin? Papalim natin. Pastor, pagsalamat ko nga. Pinaplano ko pa lang ang mga pinansyal. Nagdating na. Oo. Claim na yan. Nagdating na. I-claim na yan. Ang kailangan sa lockdown, may pera ako, may pera sa GR, bayaran lang ko. Nangyari. Nangyari. Hmm. Wow. Di ba nangyari, di? Pahingin naman kami mamaya. Bakit na? Bigay ko na sa iyo ah. GR na, bigay ko na. 500 lang eh. Di ba, parang umaano yung opening ah. Listen, mahirap na basta mong salita. Sige na ituloy na yun. Tuloy. Oo, Mamaya. nabigay ko na. Hindi Ang maayos. lockdown. Puritin natin yung mga kasama natin. Ayan, si... Ano yan? Brother Vincent ba yan? Brad! Lika! Si Val Kevin. Brother Kevin pa. Yan, so ano po mga prayer request natin? Ano prayer request mo? Prayer request natin. Anong prayer request natin?
Nagpaplano silang magtinda ng Tinda gulay. sa gulay, mga ano, Ano, talbos na yan. saan kayo kuha ng puhunan? Sa Punyuel. May ano kung pang-rehistro, ay wala pa rehistro. Kaya ipahiram ko muna. Sana, Papahiram na. Pahiram. Sige, papahiram nyo muna. isang Tanong, libo. papayag ba sila? Papayag ba kayo? Dapat Kasi, ako, dapat akong tinatanong. Ibig sabihin, Ay, sila kumbaga, nga yung ano, ayusin natin yung ano, kung gusto ba nila. sila ang nagsabi. Sila nagsabi. Akala ko kayo nagsabi. Hindi, Ah. Sana maganda Kaya dapat ang kayo ang ano, kayo tawag to, mag-invest yung magpapalago. Bibigyan kayo ng ano, ng puhunan, tapos kayo magpapalago. 20 pa naman yung ano, hindi matagal-tagal pa. Matagal-tagal pa. Pwede bang ba mong tinda ng ano? Gulay. Mga gulay talbos, gulay? Taga dito lang. Hindi, sa labas. Sa labas na. Ayun, so, Meron naman silang kwarto. kailan yung sisimulan? Lunes na. Huwag mo na Sunday kasi may gawain tayo Absent kayo nun. Kasi mas unahin natin ng Panginoon. So, yun ang natin. So, Sana maswerte. bukas mamamalingki na. O sa Lunes. Sa Lunes. Lunes na Lunes madaling na araw. madaling araw. So, bibigyan mo na siya ng Tatay Roger ng pupunan para Tapos yung mga tira-tira, yun na naglulutuin. Oo, ayan, tama. mga tira-tira. Tira-tira. Basta nito. Ba't yung baboy doon tumataba, ano? Sa mga tira-tira na pagkain. Oo nga eh. Oo. Siguro doon din ako tataba. Sa mga tira-tira. Di sabi na pag nag-asawa daw ako, doon ako tataba. Siyempre, medyo relax Ah, naman. pero kahit anong kain nila ako, kasi binibigyan din ako nilang ano. Maliit gusto naman nila. ngayon kumain kasi. Maliit. Mahina ako kumain eh. So, pinapakain nga nila ako eh. Binibigyan pa nila ako ng ng vitamins. Hindi talaga ako tumatawag. Sabi ko, sa sa lahi namin, puro mapapayat. Kaya di mo kami papatabain. Pati yung Yung tatay ko, mapayat din. May maintenance yun, may gamot yun. Hindi talaga tumataba. Tayo nga. Wala na bisyo. Baka siguro, sabi niya, Sister Murphy, pag pag nag-asawa ko, baka doon ako tataba. Kasi alagaan ako ng asawa ko. Medyo relax ka dun. Relax. O, ikaw muna magano dyan, preach. Ikaw muna maglaba. Animay pa ako, dinisi mo Hindi naman katulong, Gawin, baka mangyayari si Edith. Baba yan, di ba? Laking tao yun. Yung tatay niya Sana malaki sa maswerte ibang bansa. ganda nyo. Yan, pag-pray din natin yung kasal. Nga. Sa December. Second week yung balak namin di pwede ng ng 15. next year. Sabi kasi yung kapatid ko, ikakasal din September. So, next Tatay ko, yung tatay ko ayaw niya na next year. Oo nga. Kailangan yung taon. Kasi naniniwala siya doon sa sukob Nag-ano kami nun? Nag-ganito kami ng kapatid ko. Ako tinalo. Ikaw tinalo. Hindi naman, magkasunod. Kaya naniniwala ka sa sukob tayo. Ay, nung ko lang na-experience, hindi parang naniwala na rin ako. Sabi kasi ng ng iba, daw malas daw yun. Pero sa Biblia naman pinag-aralan ko naman, hindi naman. Hindi mo malas yun. Tradition lang talaga, tradition ng ng tao. Katulad ng yung tatay ko, ayaw niya pakasalan ako ng next year. Kasi kakasal yung kuya ko. Kaya Magsusuko ba naman? ngayon December daw, ihanda na. Kaya kayo din. Kayong dalawa. Sabay na kayo kumuha ng document. O kaya sa opisina lang. Yung yun Senomar, no? Senomar. Senomar, tapos mga seminar na pupuntahan. Yun. Yun lang naman kailangan eh. Hingin Ang marriage contract, kay pastor lang naman yun eh. Si pastor na maglalakad dun. Gaya din yung dalawa kayo ng jowa niyo? Yung kasal. Kasal ba yun? Ang ano? Kasal nyo. Na, Sa laking simbahan kayong dalawa jowa. Kasal ba yung tawag? Hindi. Hindi. Proposal. proposal yun, proposal. Proposal. Ah, Gusto mo rin proposal. lumuhod, ha? O, hindi na. May anak na eh. Wala na. Gusto mo ba gawin yun? Kayo. Hindi, ibig sabihin, pag sinabi proposal, ini-invite mo na siyang pakasalan. Yan, publicly. Kumbaga, may witness na itong tao nito gusto na pakasalan yung babae. Yan. Pero, bihira lang gawin ng mga tao yun. Bihira lang. Yung iba, kasal ka agad eh. Text lang yun Next na. Pakasal tayo. chat kasal tayo Wala pang Sige. pamamanhika ba tawag doon? Ano naman, hindi ka. Pamanhikan. Yan. Yung magsasabi sa magulang. Magsabi sa magulang.
Ngayon ako, nagsabi na ako sa magulang ko, tumayag naman eh. Tapos, pumunta kami nung Lunes sa bahay. Sa kanila. Actually, sa bahay muna. Tapos, sumunod sa bahay nila. Kasi si Papa kasi umuwi yung gabi. Hinintay namin ng gabi. Ayun. Nag-usap-usap kami. Tapos, yung tungkol sa gastusin, yan. Kasi yung mga ano kasi, pag-uusapan eh. Tapos yung reception. Ang reception doon sa taas. Second floor. Sa second floor po. Yan. Kasi ginagawa doon ano eh, tayong stage. Pagkatapos ng December, tapos na yun. Siguro nga, ang tagal pa eh. Oo. Meron na, hulman, nakahulman na. Nakahulma na. Oo, nakahulman na po. Tambak na lang, oo, tambak na lang. Tambak saka yung Nagawa bubong. na ngayon? Ha? Nagawa na? Ginagawa na. Yung bubong ang ano. Ilan taong nagawa na? Dalawang mga member lang. Mga ano, dalawa lang ata. Dalawa. nag- Hindi naman sila yung labor na ano eh. Kumbaga, volunteer lang silang gumagawa doon, mga member din. Hirapan sila. Di ako lang kasi di man minamadali yun. Ano naman yun eh, tawag to. Sila rin yung mapapakinabang dun eh. Mga member din. Yan. Kumbaga sa ano, gumagawa sila para sa Panginoon. Ang Panginoon Diyos ang sweldo sa kanila. Sila rin yung gumagawa. Mga member din po. May mga member kasi doon namin na carpenter eh. Tapos May may mason. foreman. Mason. Meron din mason. Kaya, kaya na din. Yan. So ano pa ang pagpapray natin? Ninong! Ninong si Roger. Ninong ka, Tay Roger. Hindi na. Di na kita tatawagin Tay. Ninong na. Ninong na. Yeah. Ninong oh. Pwede din. Ako naman ng senyor. Ninang. Ay, tama no. Ninang. Ninang ako. Pwede din. Pwede. Ninang. Si Roger. Tawag ko na Ninang. Ninang. At in advance. Ninang nang. So gawin natin na, siguro, actually sa kanila kasi, pinapaayos ko para hindi tayo masilipan ng mga kapatid ng iba na, uy, bakit may members pastor na, na hindi Hindi kasal? kasal. Kailangan kasal. Lalo na mga ano kayo sa church, nakatira ka sa church. Siyempre, mga paligid natin, isipin yan. Pinayagan ni pastor yan, na hindi kasal. So, ganun. Kasi masisira yung testimony natin bilang Kristiyano. Kaya, sabay na po kayo mag sa amin ng Sinumar. sinumar Gasa Tapos, mabel. sa papel para para ikasal na kayong dalawa. Kahit sa opisina lang po, okay na yun. Pero tayo lang. Yung tayo lang. Oo. Kaya naman marami yan. Oo. Mahina pa ang loob mo eh. Ninang mo pa. Ang reception saan? Inasal? Hindi, simple lang tayo. Simple na sa kanila. Mas Mali ba? Kung saan gusto nyo? Hindi lang sa church. Diyan lang. Sa church lang. Si Charles mo ang laking gasto eh. Nagdao eh. Diyan? Doon sa kabila. Sa kabila. Ay, dito lang. Dito. Yung sa kanila. Dito na. Yung sa akin doon sa kabila kasi gawa ng sa kanila yung gastos eh. Lahat. Pero invite kayo pumunta kayo doon sa kabila para ma-experience niyo gusto niyo gawin ko kayo Dito ang simbahan. Ay, hindi pa pwede. Bisita. Yan. Kasi may mga abay na eh. Yan. Yung mga ninong-ninang ko, doktor doon sa yung upper house Si Roger. in-invite. Sa Ninang. Tate Roger. Tapos si, stewardess, yung anak ni ni... Oh. Yun. Nagkasakay na siya? Hindi pa po. Yung seaman, yan, yung mga ninong-ninang. Mga bigate, no? Ako lang hindi. Tapos si pastor din, may pastor na na ninong. Ayan. Sa'yo na, sinong ninong-ninang niyo? Ako. Yan. Tapos si si Madam Edith, si Mama. Yung kunin mo ninong Sino niya. yun? Yung nanay ni Edith. Hmm. Tapos si Brenda, yung taba. Brenda. Oo. Yun, kunin mo ninang yun. Puro Ninang. Yung sa choir. Sa simbahan. Yung sa simbahan ni worker din. Yan. Matulong yan na ba? Matulong. Worker. XCC. Yung sa XCC. Iba kasi katulong eh. Ay, ba yun? Ang worker kasi volunteer yun eh. Volunteer. Pagkatulong binabayaran. Pamayaran. Yan, wala sinabayad doon. Talagang libre. sakripisyo nila yun na gawin yun kasi para sa Panginoon. Medium. Yan. So yun po ang natin. Pag-pray natin. Ano pa pag-pray natin? Wala na. Sige, tayo po idadako na sa panalangin. Kayo mga kung may mga prayer po kayo, mga kapatid sa ating pong tahanan, ay kayo po ay maski na lang sa ating pong comment sa group chat po natin. Okay? So yun po ang pag-pray po natin. So mamaya,
Pupunta po namin Brother Kevin yung ano, yung bisita mamaya. Yung dalawa ata yun. Sa Ni ano, Sister ano, Arlie. sa likod. Oo. Ni Sister Arlie. Bale, si ano muna, si baby. Alagaan mo muna. Saglit lang naman yun eh. Para ano tayo, magkaroon tayo ng dami. Yan, akay-akay tayo ng kaluluwa. Ganun talaga ang buhay, kailangan mag-akay-akay. Sige, tayo po ay manalangin. Siguro gawin po natin ano, by twos. Dua kami na din. Tayo talaga maghiwalay Parang yung nakaraan ano nagsama kayong dalawa. Sige, dalawa kami ni Brother Kevin. Pray. Sige. Di, Ano? Kuha akong napuan. Ano? kapag Kay Lord ka magpasalamat. Ay. Tama. Anong pray natin sa'yo, Brother Kevin? siya pamasahin ni Pastor. Wala ka sa... So, anong papanalangin natin? Sino ba? May problema ba sila? Salamat nga na tupadan para ko malagbay lang kaya. Nakapira, si Jerry binigyan ko na. Bigyan kita. Wala sila pambili. Hindi kayo din nawalan. Wala mo duro ang buwanan, biro na kuroy. May nagsulod na trabaho. Wala mo dito. Bigyan ko ang wifi sa layan. Minsan, Si Jerry, wala kami. Pupunta po sa amin. kahit paano sa inyo. Ang daming kanin. Pray natin ay. Kakain lang kami. Kami mga tira. Lipat yan. Pagkain na ba tayo sa church? Oh, meron na. Sa akin yun. Kagang bayan ka. Wala pa. Salamat sa pagdating sa si Sabo Kain na ng darating talbos yung ng ulam. kapira ko. Ang kung anong halo nila. Kasi isda lang. Parito yun natin. Ikaw na Brea. Nagtuturo kayo Sige na, mag-pray ka ba? Ako na lang. Sige, para Sige na Brea. saka matuto ka din mag-pray. Para at least ang tawag to? Huwag lumapis sa Panginoon. Kahit ang langit. Pray. Ama namin Diyos na nakila at makapungi sa lahat. Panginoon, maraming salamat ang Ama sa inyo pong apong sasabi. Salamat ang Ama sa mga gabay. At pagpapalay po yung sama sa bawat Islam. Lord, dami pong nakakungkay sa mga kasahan, Panginoon. Salamat din po yung sama sa mga kapatiran, sa mga blessing na aming nakatanggap, Panginoon. Tulungan mo po kami, Lord, na maging natutupay sa aming gawain dito sa Kristo, Panginoon. At mga Lord, ay niyo pong pagsinahin na kami po ay maging palasunod sa iyo. At hindi po kami susunod dahil sa napili pa kami, kundi gagawin po namin, Lord, ang aming pong best para sa inyo pong gawain, Panginoon Diyos, na ipinagkatiwala mo sa amin. Alay po namin, Lord, ang bawat isa, si Nanay Cora, si Brother Roger, Panginoon, si Brother Kevin, at ang kanyang pong asawa, Panginoon, at ang kanilang pong mga anak, Lord, ay hindi pong ibig sa mga kanilang pong mabuhay, at ang mga iba pa, Lord, na mga kapatiran, Lord, ang aking mga magulang, ang aking mga kapatid pang kasama, at ang iba pa, Lord, na mga kasama ng Christian Thomas, si Mikaela, Panginoon, na isa sa mga member ng church, Panginoon, ay ino pong papalain. At ang mga pagkain spiritual, Lord, na amin pong mapapakinggan po, Ama, sa araw po bukas, ay handa mo, Lord, ang mapuso po namin, Lord, upang kayo po ay maging matalis ng Panginoon sa mga mensahe nito at tumingin sa aming mga puso-isipan, Panginoon. Kanahin po namin naman na inyo rin pong i-bless ang si Nanay Cora, ang kanyang pong problema po sa mas na kanyang pong laptop, Panginoon, na nawala po ito, Panginoon. Kanahin po namin na maging maayos po ang pagpapautang po namin sa home credit Panginoon sa man na kukunin po namin isang set ang computer na wala pong problema, kundi ito po ay maging smooth at mabigyan po sa amin ito Panginoon. Si Tate Roger, ang kanyang pong karamdaman, ay mga Lord, hindi pong ipaka-look sa kanya Lord ang paggalingan natin. Nawa Panginoon sa mga kamag-anak nila, Panginoon, ay ibiglas mo Ama at makasumpong na kaligtasan Panginoon sa si Brother Kevin, ang kanyang pong trabaho Panginoon, ay inyo pong papalain din naman na magkaroon ng katagumpayan ang kanya pong trabaho po Ama sa doktora Panginoon Sama at ito po inyo pong bigyan ng pagpapala sa kanila Panginoon Sama at nawa Lord, inyo rin pong pakalabang good health at provision, guidance, protection
at wisdom, knowledge, and understanding, Lord Almighty, na lahat ng mga ito, Panginoon Diyos, ito po ay makamtan po namin na wala pong kapindududa, Panginoon. Purihin ka at sambahin na pinapangalan naman. Nawa, Lord, ang inyong pong lingkod, Panginoon Sama, bless Panginoon Sama, gamitin mo ang inyong pong lingkod sa mga iba pa, Lord, na gagawin po namin naman sa iba pong activity, Panginoon Sama. Dalahin po namin, Panginoon Diyos Sama, na inyo pong i-bless ang aming pong mga scheduling sa barangay Panginoon Sama at CCW, Panginoon, ang inyong pong lingkod na itotoka Panginoon Sama o ititiploy sa iba pong dito po sa Bagong Silangan. Nawa, Lord, inyo pong ipakalat sa akin ang wisdom, knowledge, and understanding na makaroon po kami ng katurumbay na magpurihin ka at sambahin ang pinapangalan naman. Lahat ito, Lord, ay itinatas mo namin sa matamis sa Panginoon Jesus. Amen. Tara, last awit po tayo. Saling awit. May iyakan pa kami eh. Iyakan ba? Pinahiyak mo tayo. Ayan. Iyak pa. Ang aking sister, umiiyak pa talaga. Team na, no? Team number... Sa huling awitin natin, team number... Wait, alam niyo yung kantang Near to the Heart of God? Sige, Ben. Near to the... Yung alam niyo muna. Para makuha ka agad. Let the lowlands burn. Yung At the Cross, ano ba yun? Ito ka na yun. At the Cross, 73 ata ngayon. Ay, hindi pala. At the Cross. 77. Ha? 77. Ulitin natin yung first, second, and third stanza. At the Cross. Yan. Actually, naka-record lang yan eh. Hindi naka-live streaming. Pero ipopost ko yan sa Facebook. 77. Ulitin po natin ang At the Cross. Bakit lagi gumagalaw to? Yan. So, napag-usapan namin yata yung puunan. Sa Lunes daw mag-start. Meron na akong arkilahin sa ito. Yun. Doon sa tapat, pwede daw yun. Sabi mo. Okay daw. Kay Ate Roger. Sige, ulitin natin, no? Hanggang sa lockdown lang, Tataroge. Balik namin pag may pasok na siya, tay. Team number 77. At least habang walang ginagawa, merong may... Pangdagdag. Pangdagdag. Ako naghihintay ng ayuda, pastor. Sino titinda? Ako. Ikaw? Kaya mamaya. Ano pa ni bata? Mamaya. Ayaw di ba para may pambigas-bigas. Hindi yung bata, sino magbabantay? Mama. Okay. Para may pambigas-bigas. Sige. Sige, ulitin natin ang hymn number 77. Siya man. Huwag na alalahan na ako, umalis-alis ako, pupunta ako sa Payatas. Oo, alam mo naman. Kaya niyo ako magutom. Kaya ni Pastor yan. Pakasama niya sila. Anong una pala natin? Ranbos? Dito Tanpos? lang dahil dito. Pabili tayo ng ulam. Dito lang lugain. O sige. Dito na tayo kumain. O sige. Para May- makain ka din na lang. Sinain mo na. Dali ka lang dito. O, dali Dali na na lang. dito. Dali ka lang dito. Tapos yung plato. Ay, yung ano pala. Yung Dahil plato sana dyan. nagpapa-invite. Marami po ba? Parang picnic At rin nagpapa-invite pala na isa. Punta natin mamayang hapon? Hindi pupuntahan daw natin sa bahay. Ngayon mismo? Oo, para maka-attend din dito. Hindi, tapos na kami. Sa mamaya na lang siya hapon. Mamayang hapon na lang. O, sige. Okay. Wala pa ako tulog eh. Talaga mo na pahinga ako dahil mahilot. Mamaya, pag nagturo sa kanila, nakatulog na ako eh. Magsisi ka, kapatid. Biglang babagsak ko yun. Okay. Hindi nga sa pastor na ito. Mumasapi eh. Sige, waitin natin yung At the Cross. So, let us sing At the Cross, first, second, and third stanza. Alas and lead my Savior bleed. So, ready? Sing. Alas and lead my Savior bleed, and lead my sovereign die. For he devote the sacred for such a work as I. At the
the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Number two now. Was it for Christ that I have done? He grew upon the tree. Amazing pity, grace unknown, and love beyond degree. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Last time now. Well, my the sun is darkness hide, and shine His glories in. When Christ the mighty Maker died for man the creature sin. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na dakila at makapanginis sa lahat. Panginoon, salamat sa inyo pong panguna po sa amin, sa aming pong matagumpay na prayer meeting, Panginoon. Salamat Ama sa mga prayer request na ito po ay pumailang ng singharapan. At tunay nga Lord na inyo pong pinagpala ang bawat isa. Ang mga kapatiran Lord na kasama ko po dito Panginoon. At ang mga kapatiran po namin sa live streaming Lord ay salamat sa inyo pong gabay. At panguna po sa amin Panginoon. Nawa Lord, inyo pong pagsinahin na kami po inyo pong gabayan sa mga gagawin po namin sa buong hapon. At sa araw po ng bukas Lord, ang mga mensahe ay ito po ay magbigay sa amin ng katugumpay na purihin ka at samba nila kinapangandaman. Nawa Lord, sa oras na ito ay aming binubuksan ang bintana mula sa langit na patuloy Lord na ibuhos ang pagpapala dito sa church na ito ng sigsig, diglig at ng mga kapapon niyo sama. Dadakon din po kami Lord sa pagbibigayan po niyo sama, hindi pong i-bless ang testing offering. Nawa Lord, papalain mga kapatiran na sila po ay magbibigay po sa inyong harapan naman. At gamitin ito sa inyo pong kalutian at marami pa pong mga kaluluwa ang siyang tatanggap sa iyo at gamitin mo ang mga bagay nito pang sama. Ang natin ito Lord, aming tinataas matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. So mga kapatid, maraming salamat po sa inyo at ang mga kapatid po natin sa live streaming ay God be glory, kayo mag-stay tuned para po bukas. Salamat po. Ang galing doon.